Mga idol, napakagandang balita nito, no? Ito mga idol, tumira na naman yung mga ipal dito. Mga walang magawa sa sarili, kundi tirahin lang yung mga Duterte. Ito, nakakagigil itong mga animal na to eh. Puro lang paimbestiga sa war on drugs. Ang ina nila. Hindi na lang tutukan yung mga problema dito sa Pilipinas para naman aasinso tayo. Sasayang lang kayo ng gastos, mga buwang-buwang kayo. Ito na naman, gumalaw na naman tong mga mga ulupong na to eh. Kabuisit. Walang ibang magawa kundi paimbestiga lang ng war on drugs. Salamat nga tayo, may war on drug noon eh. Kung wala, di marami nang nalulong sa droga. Buwang-buwang talaga kayo. Nakakagigil kayo eh. Eto mga idol, no, si Mrs. Garma, dinala na nila sa Senado para imbestigahan daw tungkol sa war on drugs. Ano ba tong mga kalukuhang ginagawa nila? Ano bang doon sa war on drug? Maraming ang nakinabang doon eh. Maraming natutuha sa ganong pamalakad ni Tatay Digong. Ano bang ginagawa nitong administrasyon ngayon? Bakit hindi na lang niya imbestigahan noon yung panahon? Bakit ayaw ipalibing yung tatay niya? Buwang-buwang. Kung ano pa yung magandang ginagawa sa ating bansa, yun pa ang mga yung iniipit pa nila. Bakit? Dahil pinulitika ninyo, di ba? Buang kayo. Ito mga idol, no, tingnan natin to na nakakaawa naman si Garma, parang iniipit talaga nila para pakantahin o ano yung mga sinabi ni Tatay Digong noon para sa operasyon ng war on drug. Kumbaga, iniipit nila, parang ginagawa nila, gusto nilang gawing puppet to si Garma eh. No? Mga buwang, tignan natin tong pahayag ni Mrs. Garma, di ba? Yan. Several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates of the Davao Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and others very close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the
with the mayor having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Colonel Garma, can you speak louder? I'm sorry, speak closer to the microphone. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications, as I had not been assigned outside of Davao City or had served in the national capacity within the PNP. However, I recalled my upperclassman Edilberto Leonardo, who was heading the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me to request for the phone number of Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Sir Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to the Royal Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Leonardo informed me later that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the President directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force which he understood as PAOK-TF. When Leonardo relayed this information, urged me to join the task force, I declined first, citing my lack of experience in handling said operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force, which would encompasses Luzon, Visayas, and Mindanao. I am afraid of my life, Mr. Chair, and the life of my relatives and my friends and classmates. Ano mga idol, nakita nyo, no? Yung pahayag ni Garma. Nakakaawa naman si Garma. Talagang tinutukan nila ng husto ng balisong sa gilid eh. Ito talagang administrasyon na to, walang ibang magawa eh, kundi banata ng banata na lang yung mga Duterte. Mabigat bang kalaban yung Duterte?
kayong ibang makita, no? Kung hindi si VP Sara, ngayon hindi nyo napatawag si VP Sara. Dito na naman kayo sa war on drugs ni Tatay Digong noon. Ano kaya kasunod dito gagawin ninyo para na lang, para lang talaga masira yung imahe ng mga Duterte, no? Puro na lang kayo, puro na lang kayo naghahanap ng butas para nang may mapag-usapan sa Senado, Bakit kaya hindi nyo pag-usapan yung pagmahal ng bigas? Baka matuwa pa yung mga taong bayan sa inyo. Oo nga, wala pang nakapag-idea dyan na pag-usapan yun. Bakit mahal yung mga bigas ngayon? Bakit mahal yung bilihin ngayon dito sa Pilipinas? No? Dapat yun ang pag-usapan ninyo, no? Pagkatapos kay VP Sara sa tinira ninyo, ng tinira doon sa budget sa House of the President, wala Hindi umubra. Hanap tayo ng ibang paraan, pre. Hindi kinaya yung, yung tigas ni VP Sara, Kaya ito na naman. Pumanat na naman sila dito sa war on drugs. Nakakaawa yung mga nagtatrabaho noon ng maayos. Kasi sila talagang ginagawa nila kasi masaya silang nagsiservisyo noon sa panahon ni Tatay Digong kasi minsan lang sila nagkaroon ng presidente na tulad ni Tatay Digong na talagang may paninindigan. Talagang lalaking lalaki si Tatay Digong. Hindi tulad sa iba dyan. Lahat ng mga sinasabi, hanggang bibig na lang. Wala nang ibang ginawa. Kundi gumastos ng gumastos dyan. Nasanay kasi itong mga ulupong na to, itong mga nasa Senado, itong mga kaalyado ng administrasyon ngayon na puro suhol. Kaya ang tinatalakay nila ngayon sa sa war on drug na may pabuya daw pag makapatay ka ng addict at saka drug lord, no? Puro pira talaga yung nasa utak nitong mga buang na to, no? Kalain mo, yun yung naisip nila. Ginagawa niyong tangat, mangmang yung mga tao Tinulad ninyo na yung utak munggos na dahil sa kagagamit ninyo ng droga. Galit na galit kayo sa war on drugs noon kasi muntik nang maubos yung mga nagbibenta sa inyo. Salamat nga kayo, hindi pa kayo sinalin Tatay Digong kahit nasa watchlist kayo Binigyan pa rin kayo ni Tatay Digong ng credibility dahil sa kanyang paninindigan na hindi kayo pakikialaman. Pero anong ginagawa ninyo? Tinira ninyo itong pamilyang Duterte. Diba? Ito ang ginagawa ninyo, no? Wala kayong magawa sa inyong sarili. Hindi, imbestiga lang ng imbestiga dyan sa Senado. Nako. Tama ba yung mga pinagkagawa nila, mga idol? Kahit sino siguro na manunood diyan sa mga pinagsasabi ninyo talagang talagang amazing. Tama ba yung ano bang doon sa war on drug? Pasalamat nga tayo dahil nabawasan yung mga
yung gumagamit ng mga droga na malulong. Yung mga anak nilang nalulong sa droga, talagang, nagbago. Kumbaga, yung mga kabataan na mapariwara yung buhay, inabago dahil sa war on drug. Yung kapitbahay ninyo na hindi ninyo alam na nagdudroga pala, inalaman na lang ninyo, sumuko na doon sa, sa Operation Tukhang. Panay pa-imbestiga kayo na may pabuya pag, makapatay ng yung addict at saka drug lord. Huwag nyo itulad sa inyo na natural yan. Kumbaga, magkaroon talaga ng enkwentro yan kasi droga yung kalaban nila mga maliit na lang yung utak niyan Alam nyo ba yung maliit? Ganito ba? Yung ganito kaliit na lang yung utak dahil kinain na ng droga yung utak. Wala nang pumasok na magandang gagawin. Kung hindi, kabalbalan na lang. Kung wala nang pandroga, siyempre, gagawa ng krimen. Gusto nyo, ginigiit nyo dyan sa Senado na talagang gusto ipaamin ninyo kay Garma na may pabuya tuwing makapatay ng addict at saka drug lord. Huwag nyo igaya sa inyo na pabuya lang yung habol. Yung paghuli nyo nga kay Pastor Kibuloy, ang dami-dami nyo nga mga pulis na pinakawalan. Hindi naman nagdudroga si Pastor Kibuloy. Nawalan lang tiwala si Pastor Kibuloy sa inyo, kaya ayaw niyang sumuko. Pastor Kibuloy nga, nag-iisa lang ilang batalyon yung dinalan yung pulis. Tatay Digong, ilang pulis lang pinapadala doon sa sa mga mayor na drug lord tumba nga dahil matigas Kaya huminto sa negosyo niya kasi malulugi yung yung negosyo niya pag ihinto. So ayun mga idol, maraming salamat sa panunood ninyo sa aking video. Kasi tapos na akong magsalita dito sa war on drug na ginagawa nilang investigasyon dito sa Senado. Nako, yung ginastos ninyo, ibigay nyo na lang yan sa taong bayan para mabawasan yung problema ng mga mahirap. Bigyan nyo ng mga magandang trabaho. Bigyan nyo ng trabaho dyan. Kahit anong trabaho, tatanggapin yan nila. Kaysa naman mga ngalakal yan sila sa gilid, manglilimos. Yan ang pagtuunan ninyo. Gumawa kayo ng mga mga programa para ikakaganda ng ating bayan. Hindi yung puro kayo ng banat sa mga nagtatrabaho ng mga maayos matino.